Duda si dating Senator Kit Tatad na may sasabihing malaman si Janet Lim Napoles sa kanyang pagharap sa Senado bukas. Habang ang tumakbong senador naman noong nakarang eleksyon na si Greco Bellica ay naniniwalang makatutulong ang pagharap ni Napoles para maintindihan kung paano niya pinatakbo ang mga umano'y peking NGO. May ulat on the spot si Sherian Torres. Che? Yes, Pia. Sa inaabangang pagharap bukas sa Senate Blue Ribbon Committee ni Janet Lim Napoles, mismong si dating Senador Francisco Kit Tatad na ang tumataya na walang kahihinat na ng pagdinig bukas. Sa tagal daw kasi niya naging senador at sa dami ng committee investigations na dinaluhan niya noon, wala naman daw nakita si Tatad na resulta o produkto nung sinasabi lagi ng mga senador na in aid of legislation. Ang nagiging malinaw lang daw sa tuwing nagkasagawa ng investigasyon ng Senado ay ang pagkakasali na nangyari sa headlines o mga pangunahing balita. Sa magiging pagharap ni Napoles sa Senado, wag na rin daw umasa ang bayan na may sasabihin itong may laman, gaya ng pagdidiin kay Senate President Franklin Drilon na sinasabing malapit kay Napoles. Kaya pakiusap ni Tatad sa mga senador, wag na raw libangin ang bayan. Ang pahayag ni Tatad, taliwas naman sa pananaw ni Greco Bellica, isa sa mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng Priority Development Assistance Fund o PDAF at Disbursement Acceleration Program o DAP Fund. Si Bellica kasi naniniwala makakatulong ang Senate hearing bukas para maintindihan ng mga mamamayan kung paano talaga tumakbo ang mga sinasabing bogus NGOs ni Napoles. Hindi na raw ganun ka-epektibo ang pagkikilos protesta dahil sa fatigue factor kung saan napapagod na ang mga tao sa paulit-ulit na mga rally. Pero sa dakong huli, mas naniniwala pa rin daw si Bellica na Korte Suprema pa rin ang pinaka-epektibong venue para desisyonan talaga ang issue ng PDAF at iba pang usapin na nakakabit dito. Samantala, Pia, naniniwala rin naman itong si Bayan muna Congressman Nery Colmenares na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ma-erase o ma-erase nitong si Napoles ang kanyang constitutional right. Dapat daw maging matalas lamang ang mga senador sa magiging pagtatanong nila bukas dito kay Napoles. At pabor din daw siya kung si Napoles sakaling magtigas daw ng ulo sa pagsagot sa tanong ay idetin na lamang sa Senado imbes na doon sa Santa Rosa, Laguna. Yan mula ang latest mula dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Sherian Torres.